Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay, at maligayang pagbabalik sa ating paboritong channel ng mga kwentong puso. Samahan niyo po kaming muli sa isa na namang paglalakbay na susubok sa tibay ng damdamin at sa kapangyarihan ng pag-ibig. Sabi nila, may mga pagkakataong hindi mo inaasahan, mga sandaling babago sa takbo ng iyong buhay magpakailanman. Paano kung ang isang iglap ng katapangan na isinilang mula sa pait ng nakaraan ay ang magiging susi sa muling pagbukas ng isang pusong matagal nang nakasara? Halina't pakinggan natin ang simula ng kwento nila Hayo at Hanan, isang malakas na kalabog. Iyon ang unang bumasag sa katahimikan ng gabi sa ika-50 palapag ng Toring Ginto. Natigilan si Hayo Diwa. Ang hawak niyang mop ay huminto sa kalagitnaan ng pag-indayog nito sa makintab at tila sa laming sahig. Tanging ang ugong na lamang ng aircon ang maririnig sa walang katapusang pasilyo. Sa ganitong oras, dapat ay wala ng tao. Ang mga makapangyarihan at abalang kaluluwa ng korporasyon ng silangan ay matagal nang umuwi sa kani-kanilang malapalasyong tahanan. Tanging siya na lang ang natitira, ang tagalinis, ang anino sa mga sulok, ang multo ng Toring Ginto. Huwag kang makialam, Hayo, bulong niya sa sarili. Hindi mo to trabaho. Ipinagpatuloy niya ang paglampaso, pilit na iwinawak ang tunog na narinig. Ngunit may isa pang kalabog na sumunod. Mas mahina, tila may isang bagay na mabigat ang gumulong at bumagsak sa sahig. Galing ito sa iisang direksyon, ang pinakadulo ng pasilyo, ang opisina ng CEO, ang kaharian ni Miss Hanan Soliman. Kumabog ang dibdib ni Hayo. Isang alaala, isang imahe ng apoy at usok, ang mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Umiling siya. Pilit itong itinataboy. Hindi. Tapos na yon. Ngunit ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Dahan-dahan, halos walang tunog. Tinahak niya ang pasilyo, palapit ng palapit sa malaki at mamahaling pinto na gawa sa kahoy ng nara. Idinikit niya ang kanyang tainga. Wala siyang marinig. Sinubukan niyang pihitin ang gintong doorknob. Nakalock. Miss Soliman, tawag niya. Sapat lang ang lakas para marinig sa kabilang panig. Okay lang po ba kayo? Walang sagot. Muli siyang kumatok, mas malakas na ngayon. Miss Soliman, may tao po ba riyan? Ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan. Nanlamig ang mga palad ni Hayo. Ang pamilyar na takot na matagal na niyang ibinaon ay muling gumapang sa kanyang sikmura. Ang takot na may isang taong nangangailangan ng tulong at wala siyang ginagawa. Ang takot na baka huli na naman ang lahat. Hindi, mariin niyang bulong. Hindi na mauulit mo to. Sinipa niya ang pinto, ngunit halos hindi ito natinag. Sa isip niya, nakikita niya ang nagliliyab na pinto ng kanilang maliit na bahay noon. Naririnig niya ang sigaw na hindi niya malilimutan. Ang sigaw ni Luningning. Desperado, nilibot niya ang tingin. Sa tabi ng pinto, nakalagay sa isang pulang kahon na salamin ay isang fire extinguisher. Hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang mop at buong lakas na ipinalo sa salamin ng kahon. Isang nakatutulig na tunog ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw sa buong palapag. Kasabay ng tunog na yon ay ang pagbasag din ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Dinampot niya ang mabigat na fire extinguisher. Itinaas ito. At sa isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang sigaw para sa nakaraan, para sa pagsisisi, para sa pangalawang pagkakataon, ibinuwal niya ito ng paulit-ulit sa pinto. Sa ikatlong paghampas, sumuko ang mamahaling lock. Bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng syudad sa labas na tumatagos sa malaking glass window ng opisina. At sa sahig, sa tabi ng kanyang natumbang mesa, nakahandusay ang isang babae. Si Hanan Soliman.
walang malay. Tinapon ni Hayo ang fire extinguisher at dali-daling lumuhod sa tabi nito. "Miss Soliman, gumising po kayo." Hinawakan niya ang pulso nito. Mahina. Sobrang hina. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial niya ang numero ng emergency services. "Tulong," sabi niya sa operator, halos pabulong. "Kailangan po ng tulong. Toreng Ginto, 50th floor, CEO's office. Bilisan niyo po, parang awa niyo na." Habang hinihintay ang pagdating ng mga paramedic, hinawakan niya ang malamig na kamay ni Hanan. Tiningnan niya ang mukha nito, ang mukha na madalas niyang nakikita sa mga magazine at TV. Sa mga sandaling iyon, hindi ito ang makapangyarihang CEO. Isa lamang itong babaeng nanganganib ang buhay, isang buhay na nasa mga kamay niya. Dumating ang mga paramedic na tila isang ipo-ipo ng pagkilos at mga terminong medikal. Inilagay nila si Hanan sa isang stretcher, kinabitan ng kung ano-anong aparato. Habang tinatakbo nila ito palabas ng opisina, si Hayo ay naiwang nakatayo sa gitna ng pinsala. Ang wasak na pinto, ang nabasag na salamin, ang nagkalat na mga papel. Nakahinga siya ng maluwag. Nailigtas niya ito. Sa pagkakataong ito, hindi siya nahuli. Ngunit habang papalabas na siya ng pinto para sundan ng mga paramedic, isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang balikat at bigla siyang pinigilan. Isang security guard ng gusali ang matalim na nakatitig sa kanya, ang mga mata puno ng pagdududa. "Sino ka?" tanong nito sa mababang boses na may halong pagbabanta. "Anong ginawa mo rito?" Ang unang bumati kay Hanan Soliman ay ang pamilyar na amoy ng antiseptiko. Isang amoy na kinasusuklaman niya dahil ito'y amoy ng kahinaan. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Puting kisame, puting dingding, ang marahan at ritmikong tunog ng isang aparatong sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso. Isang pribadong silid sa pinakamahal na ospital sa syudad. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit ng ulo ang pumigil sa kanya. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang huli niyang natatandaan ay ang paninikip ng kanyang dibdib, ang pag-ikot ng kanyang paningin habang sinusubukan niyang abutin ang telepono sa kanyang mesa. Pagkatapos noon, kadiliman na. "Miss Soliman, gising na po pala kayo." Isang nurse ang pumasok na may ngiti sa labi. Ngunit hindi ito pinansin ni Hanan. Ang isip niya'y nasa trabaho. "Ang telepono ko," utos niya. Ang boses ay bahagyang paos, ngunit puno pa rin ng awtoridad. "Kailangan kong tawagan ng board. May meeting ako." "Ipinagbawal po ng doktor ang anumang trabaho, ma'am," malumanay na sabi ng nurse. "Kailangan niyo pong magpahinga. Sabi po ng doktor, mild stroke ang nangyari sa inyo. Buti na lang at naagapan." Stroke. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Siya? Si Hanan Soliman, nagkaroon ng stroke? Ang imahe ng kahinaan ay lalong nagpatindi sa inis na nararamdaman niya. Inis sa kanyang katawan, inis sa kanyang sarili. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa edad 50. May daladalang isang thermal flask, si Ricardo Soliman, ang kanyang tiyuhin. "Hanan Hija, gising ka na," sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala na sa pandinig ni Hanan ay may halong pagkukunwari. "Labis mo kaming pinag-alala." Umupo ito sa tabi ng kama at nagsimulang magsalin ng mainit na sabaw sa isang tasa. "Heto, paborito mo. Tinola. Tiyak na lalakas ka agad dito." Hindi umimik si Hanan. Alam niya ang laro ng kanyang tito Ricardo. Ang bawat kilos nito na tila nagpapakita ng pag-aalaga ay may kaakibat na pagkontrol. "Alam mo ba, napakalaki ng swerte mo." Pagpapatuloy ni Ricardo habang iniaabot ang tasa. "Sabi ng mga doktor, ilang minuto lang daw ang pagitan. Baka kung ano ang nangyari sa'yo. Mabuti na lang at may..."
nakakita sa'yo. Idiniin ni Ricardo ang huling mga salita na tila may ibang kahulugan. Sino? Tanong ni Hanan. Kahit alam na niya ang sagot mula sa mga bulungan ng mga nurse kanina. Isa sa mga janitor ng gusali. Sagot ni Ricardo, hindi maitago ang bahagyang pagkasuklam sa kanyang boses. Siya raw ang nakabasag ng pinto mo. Isang malaking security breach kung ako ang tatanungin. Paanong ang isang hamak na tagalinis ay nakapasok sa opisina mo? Pero sa ngayon, hayaan na muna natin yan. Ang mahalaga ay ligtas ka. Isang hamak na tagalinis. Ang mga salitang yon ay umikot sa isip ni Hanan. Ang kanyang buhay, ang kanyang imperyo ay nailigtas ng isang taong hindi man lang niya alam ang pangalan. Isang multo sa mga pasilyo ng kanyang tore. Ang isiping may utang na loob siya sa isang taong ganoon ay nakakahiya, nakakababa ng pagkatao. Huwag kang mag-alala sa kumpanya, Hija, sabi ni Ricardo, tinatapik ang kanyang kamay. Ako na muna ang bahala sa lahat habang nagpapagaling ka. Magtiwala ka sa tito mo. Iyon na. Iyon ang gusto nitong mangyari. Ang maging mahina siya para ito ang umako ng kapangyarihan. Nang makaalis na si Ricardo, tinawag ni Hanan ang kanyang personal na assistant na si Leah na kanina pa naghihintay sa labas. Leah, sabi niya, ang boses ay malamig at desidido. Gusto kong malaman ang lahat. Lahat-lahat tungkol sa janitor na yon. Pangalan, address, historya ng trabaho, kahit ano pa. I want a full background check now. Masusunod po, ma'am, sagot ni Leah. Naiwang mag-isa, tumingin si Hanan sa malaking bintana ng kanyang silid. Tanaw mula roon ang buong syudad, ang syudad na nasa ilalim ng kanyang mga palad. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng puting silid na yon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang kapangyarihan at kayamanan. Pag-iisa. Makalipas ang isang oras, bumalik si Leah. May hawak na isang manipis na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila nag-aalangan. Nakuha ko na po ang impormasyon, Miss Soliman. Sabi nito. Ang pangalan niya po ay Hayo Diwa. And? Tanong ni Hanan. Walang pasensya. Nagbuntong hininga si Leah bago magsalita. Ma'am, may isang bagay po na hindi karaniwan sa nakaraan niya. Huminto ito sandali. Tila naghahanap ng tamang salita. May kinalaman po sa isang sunog. Suspendido ka muna, Hayo, habang iniimbestigahan pa ang lahat. Iyon ang mga salitang naghahatid kay Hayo, pabalik sa tahimik niyang tahanan sa bayan ng Maginhawa. Ang salitang suspendido ay parang isang parusa. Kahit pa sinabi ng kanyang supervisor na ito'y isang standard procedure lamang. Parusa dahil sa paggawa ng tama. Sa loob ng 2 araw, ang kanyang maliit ngunit malinis na bahay ay naging kanyang kulungan. Ang katahimikan na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila isang mabigat na kumot na lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng bahay ay may anino, niluningning ang kanyang larawan sa ibabaw ng maliit na aparador. Ang mga halamang sabay nilang itinanim na ngayon ay siya na lang ang nag-aalaga. Narinig niya ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Ang janitor na biglang hindi na pumapasok. Ang janitor na nasangkot sa gulo sa turing ginto. Muli, siya ang pinag-uusapan. Isang bagay na buong buhay niyang iniiwasan. Isang hapon, habang dinidiligan niya ang mga halaman sa munti nilang hardin, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang bahay. Kakaiba ito sa tanawin ng kanilang simpleng kalye. Ang mga bintana nito ay tinted. Hindi mo makita kung sino ang nasa loob. Bumaba mula sa passenger seat ang isang babaeng nakapormal na kasuotan. Si Leah, ang assistant ni Miss Soliman. Lumapit ito sa kanya. Ang mamahaling sapatos ay maingat na inihahakbang sa hindi sementadong daan. May dala itong isang mamahaling leather portfolio.
Mr. Hayo Diwa? Tanong nito. Ang boses ay propesyonal at walang emosyon. Tumangulang si Hayo, ipinatong ang hawak na pandilig. Pinapunta po ako ni Miss Soliman, sabi ni Leah. Nais niya pong ipaabot ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa inyong ginawa. Binuksan nito ang portfolio at inilabas ang dalawang bagay, isang sobre at isang dokumento na may papel na nakadikit dito na nagsasabing pirmahan dito. Ito po ay isang tseke, sabi ni Leah. Iniabot ang sobre bilang maliit na tanda ng kanyang pasasalamat. At ito naman po ay isang standard non-disclosure agreement para masigurado lang po ang privacy ng lahat ng sangkot. Kinuha ni Hayo ang sobre, binuksan niya ito at nakita ang isang tseke. Ang nakasulat na halaga ay sapat na para bumili ng 10 bahay na katulad ng sa kanya. Ang halaga na hindi niya kikitain kahit magtrabaho siya habang buhay. Ngunit hindi saya ang naramdaman niya, kundi kirot. Isang uri ng insulto na hindi masabi ng mga salita. Tinitigan ni Hayo ang tseke. Ang mga numero ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kontrata na nagsasabing hindi siya pwedeng magsalita tungkol sa nangyari. Bibilihin nila ang kanyang kabayanihan at pagkatapos ay bibilihin din nila ang kanyang katahimikan. Dahan-dahan, isinara niya ang sobre. Iniabot niya itong pabalik kay Leah kasama ang dokumento. Hindi ko po kailangan yan. Mahinahon niyang sabi. Natigilan si Leah. Pero Mr. Diwa, ito po ay utos ni Miss Soliman. Isang regalo. Pakisabi sa kanya salamat. Putol ni Hayo. Ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may bigat. Pero hindi nabibili ang buhay ng tao at hindi rin nabibili ang pagtulong sa kapwa. Gulat na napatingin si Leah sa kanya. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig. Kinuha nito ang cellphone at may tinawagan, bumubulong. Si Hayo ay tumalikod na sana, pabalik sa kanyang mga halaman, sa kanyang munting mundo. Ngunit isang tunog ang pumigil sa kanya. Ang marahang pagbukas ng pinto ng itim na sasakyan. Mula sa loob nito ay lumabas ang isang babae. Nakasuot ng simpleng puting bestida, ngunit hindi maitago ang aura ng kapangyarihan. Ang buhok niya ay nakapusod at kahit walang kolorete ang mukha, bakas pa rin dito ang talas at talino. Si Hanan Soliman. Naglakad ito palapit sa kanila. Ang mga mata ay diretso at matalim na nakatitig kay Hayo. Huminto ito sa kanyang harapan. Ito ang unang pagkakataon na nagkaharap sila ng ganito. Gising, nag-uusap, 2 taong mula sa magkaibang mundo. Tinitigan siya ni Hanan mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ito. Ang boses ay malamig, ngunit may bakas ng pag-usisa. Kung hindi pera, sabi nito. Ano ang gusto mo, Mr. Diwa? Gusto ko lang pong bumalik sa dati, sa tahimik kong trabaho. Yun lang po. Ang sagot ni Hayo Diwa ay mas matalas pa sa anumang salitang narinig ni Hanan Soliman mula sa kanyang mga board member o mga karibal sa negosyo. Simple, diretso, at puno ng isang bagay na bihira na niyang makita sa kanyang mundo. Dignidad. Sa harap ng isang halaga na kayang bumago sa buhay ng sinuman, pinili ng lalaking ito ang kapirasong normalidad. Pinili niya ang kanyang tahimik na trabaho. Sa halip na mainis, isang damdamin ng paghanga ang naramdaman ni Hanan, isang matinding pag-usisa. Sino ba talaga ang lalaking ito? Ano ang nagpapatakbo sa isang taong hindi kayang silawin ng pera? Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, gumawa si Hana ng desisyon na hindi base sa lohika ng negosyo, kundi base sa isang bugso ng damdamin. Hindi maaari, matigas niyang sabi. Napatingin si Hayo sa kanya.
May pagtataka sa mga mata. Dahil sa'yo, nalagay sa alanganin ang seguridad ng kumpanya. Paliwanag ni Hanan, ang boses ay bumalik sa pagiging CEO. Pero dahil din sa'yo, buhay pa ako. Kaya hindi ka na pwedeng bumalik sa dati mong trabaho. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ni Hayo, ang pagkawala ng kislap sa mga mata nito. Akala nito ay sisisantihin na siya. Simula bukas, pagpapatuloy ni Hanan, ikaw na ang magiging personal driver at assistant ko. Ang iyong trabaho ay siguraduhin ang kaligtasan ko sa lahat ng oras. Doble ang sahod, non-negotiable. Hindi nakapagsalita si Hayo at maging si Lia. Pareho silang gulat sa desisyon niya. Pero ma'am, sinubukan ni Hayo na tumutol. Tapos na ang usapan, Mr. Diwa. Susunduin mo ako bukas, 8:00 ng umaga. Ipapadala ni Lia sa iyo ang detalye. Tumalikod na si Hanan at pumasok sa sasakyan. Hindi na hinintay pa ang sagot nito. Habang paalis ang sasakyan, nakita niya sa side mirror ang anyo ni Hayo na naiwang nakatayo. Tulala, sa gitna ng kanilang simpleng kalye. Kinabukasan, sa boardroom ng korporasyon ng Silangan, sumabog ang desisyon ni Hanan na parang isang bomba. Isang janitor? Gagawin mong personal assistant mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Ricardo ang kanyang tiyuhin. Hanan, nababaliw ka na ba? Ito'y isang kahihiyan sa pamilya at sa kumpanya. Ito'y isang security measure, tito. Kalmadong sagot ni Hanan, kahit kumukulo ang dugo niya sa pakikialam nito. Si Mr. Diwa ay napatunayan ng kaya niyang protektahan ako. Mas may tiwala ako sa kanya kaysa sa security team na hinayaan lang akong mamatay sa loob ng opisina ko. Walang nagawa si Ricardo kundi ang manahimik, ngunit ang matalim na titig nito ay nangangako ng ganti. Pagbaba ni Hanan sa lobby, naghihintay na roon si Hayo. Suot nito ang isang itim na suit na ipinadala niya. Halatang hindi ito komportable. Maluwag ang balikat at patuloy nitong inaayos ang kwelyo ng kanyang damit. Ngunit sa kabila ng pagiging alanganin nito, may kakaibang dating si Hayo na ngayon lang napansin ni Hanan. Pagdating ng gabi, pagod na pagod si Hanan mula sa maghapong sunod-sunod na meeting. Habang nasa biyahe pa uwi, bigla siyang nagsalita. Iliko mo. Po, naguguluhang tanong ni Hayo. Lumihis ka ng daan. Dalhin mo ako sa lugar kung saan ka kumakain. Lalong naguluhan si Hayo, ngunit sumunod pa rin. Huminto sila sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Amoy pa lang ng nilulutong pagkain ay tila bago sa pang-amoy ni Hanan. Dito po? Alanganing tanong ni Hayo. Oo, dito, sabi ni Hanan at nauna nang bumaba. Umupo sila sa isang simpleng mesang plastik. Umorder si Hayo ng 2 mangkok ng mainit na pares at 2 bote ng soft drinks. Sa una, nag-aalangan si Hanan. Ngunit nang matikman niya ang pagkain, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang totoong ngiti, masarap, sabi niya, na ikinagulat maging ng sarili niya. Doon, sa ilalim ng malalamlam na ilaw ng karinderya at sa gitna ng ingay ng mga sasakyan, nagkaroon sila ng unang totoong pag-uusap. Nagkwento si Hayo tungkol sa bayan ng maginhawa. Nagkwento naman si Hanan tungkol sa buhay niya bago siya naging CEO. Sa mga sandaling iyon, hindi sila ang CEO at ang driver. Sila lang si Hanan at si Hayo. Nang ihatid siya pabalik sa Toreng Ginto para kunin ang naiwan niyang gamit, nakasalubong nila si Ricardo sa lobby. Isang malamig at mapanuring tingin ang ipinukol nito kay Hayo bago itong ngumiti ng pilit kay Hanan. Nag-enjoy ka ba sa iyong pamamasyal, Hija? Tanong nito. Puno ng sarkasmo, hindi sumagot si Hanan. Nang gabing iyon, habang nagmamaneho si Hayo pa uwi, isang kakaibang gaan ang kanyang naramdaman. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pag-asa. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanyang bahay, ang lahat ng iyon ay naglaho. Sa kanyang pintuan,
Nakadikit ang isang puting papel. Isang opisyal na sulat mula sa may-ari ng paupahan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang nakasulat. Isang salita. Isang salita na tila martilyong pumukpok sa anumang pag-asang nagsisimulang sumibol sa kanyang dibdib. Notice of eviction. Ang notice of eviction ay parang isang malamig na sampal ng katotohanan para kay Hayo. Ang kanyang maliit na bahay, ang huling kanlungan ng kanyang mga alaala, kasama si Luningning, ay malapit nang mawala sa kanya. 2 buwan na pala siyang hindi nakakabayad ng upa dahil sa pagkamatay ng asawa, sa pagkawala ng gana sa lahat ng bagay, napabayaan na niya ang kanyang mga obligasyon. Kinabukasan, kitang-kita sa mukha ni Hayo ang bigat ng kanyang problema. Tahimik lang siya habang nagmamaneho, ngunit napansin ni Hanan ang pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata at ang paraan ng paghigpit ng kanyang hawak sa manibela. May problema ba, Hayo? Tanong ni Hanan. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Umiling lang si Hayo. Wala po, ma'am. Ngunit hindi tanga si Hanan. Alam niyang nagsisinungaling ito. Sa buong araw, palihim niyang inobserbahan si Hayo. Nakita niya itong palihim na may tinatawagan sa telepono. Ang boses ay nagmamakaawa. Narinig niya ang mga salitang, "Pakiusap. Bigyan niyo pa ako ng panahon. Hindi ko alam kung saan pupunta." Hindi na siya nagtanong. Sa halip, kumilos siya. Isang tawag lang kay Leah at isang tawag lang ng kanyang personal na abogado sa may-ari ng paupahan ni Hayo at naayos ang lahat. Bayad na ang lahat ng utang nito, pati na ang upa para sa susunod na 1 taon. Ipinag-utos niyang gawin ito nang walang nakakaalam, lalo na si Hayo. Nang gabing iyon, habang naglalakad sila sa isang tahimik na parke, malapit sa opisina, isang bagay na nagiging karaniwan na nilang gawain. Nakatanggap ng text si Hayo. Binasa niya ito at kitang-kita sa mukha niya ang pagkalito at pagtataka. May nagbayad daw po ng lahat ng utang ko sa upa, sabi niya, nakatingin kay Hanan. Hindi ko alam kung sino. Hindi umimik si Hanan, ngunit alam ni Hayo. Sa mga mata nito, nakita niya ang sagot. Bakit niyo po ginawa yon? Tanong ni Hayo. Hindi galit, kundi may halong hiya at pasasalamat. Sabi ko naman po sa inyo, ayokong tumanggap ng pera. Hindi pera yon, sagot ni Hanan, nakatingin sa malayo. Bayad yon sa utang ko sa'yo. 1 taon na upa para sa isang buhay, kulang pa nga. Naupo sila sa isang bench, pinapanood ang mga naglalarong bata. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Sa isang iglap ng kahinaan o marahil ay dahil sa bigat ng pasasalamat, nagsimulang magkwento si Hayo. Dito kami madalas mamasyal noon, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong ng asawa ko. Napatingin si Hanan sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na binanggit niya ang kanyang asawa. Si Luningning, pagpapatuloy ni Hayo, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang pangalan niya ay Luningning. Kasing liwanag ng mga bituin, ikinuwento niya kay Hanan kung paano sila nagkakilala, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang simpleng kaligayahan. Ikinuwento niya ang lahat, maliban sa pinakamadilim na bahagi, maliban sa apoy, maliban sa kanyang pag-aalinlangan. Nakinig lang si Hanan. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagbigay ng payo. Nakinig lang siya at sa mga mata niya, nakita ni Hayo ang isang bagay na hindi niya inaasahan, pag-unawa. Nang matapos siyang magkwento, isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang alanganing katahimikan, kundi isang katahimikan na puno ng mga emosyon na hindi kayang sabihin ng mga salita. Salamat sa pakikinig, sabi ni Hayo. Salamat sa pagtitiwala, sagot ni Hanan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang inilapat ni Hanan ang kanyang kamay sa balikat ni Hayo. Isang simpleng kilos, 1 kilos ng pagdamay. Ngunit para kay Hayo, ang init ng palad nito
ay tila isang balsamo sa kanyang sugatang kaluluwa. Hindi nila alam na sa dilim, sa di kalayuan, may isang lente ng kamera na nakatutok sa kanila. Ang bawat kilos, ang bawat tingin, ang bawat sandali ng kanilang lumalalim na ugnayan ay naisarang lahat sa isang litrato. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Hanan. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ito ang litrato nila ni Hayo sa parke. Kuha mula sa malayo. Ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang kanilang mga mukha na magkalapit. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Isang tanong na tila isang bomba na naghihintay na sumabog. CEO Hanan Soliman at ang kanyang lihim na pag-ibig sa personal driver. Kinabukasan, sumabog ang balita. Ang litrato nila ni Hayo sa parke ay nasa harap na pahina ng bawat tabloid. Ang kanilang mga mukha ay nasa bawat programa sa telebisyon, sa bawat website ng chismis. Ang CEO at ang driver, isang bawal na pag-ibig. Hanan Soliman, mula sa boardroom patungo sa kalsada. Ang misteryosong lalaki sa buhay ng Iron Lady ang silangan. Ang mga headline ay mababangis at walang awa. Ang kwento ay mabilis na kumalat na parang apoy. Para sa publiko, ito ay isang perpektong kwento. Ang mayaman at makapangyarihang babae na umibig sa kanyang hamak na empleyado. Isang iskandalo, isang kahihiyan. Pagpasok ni Hanan sa lobby ng Toreng Ginto, lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang paligid. Ngunit si Hanan ay si Hanan. Naglakad siya na diretso ang tingin, mataas ang noo, na tila ba hindi niya naririnig ang bawat mapanghusgang salita. Sa kanyang tabi, nanatili si Hayo, tahimik, nakayuko. Dama ni Hanan ang bigat sa balikat nito, ang kahihiyan na hindi nito dapat nararamdaman. Ang tunay na laban ay naghihintay sa boardroom. Pagpasok niya sa silid-pulungan, ang lahat ng miyembro ng board ay naroon. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, puno ng pag-aalala, at, para sa iba, paghuhusga. Sa gitna ng mahabang mesa, ang kanyang tito Ricardo ay nakaupo na may ekspresyon ng isang taong nag-aalala. Ngunit sa mga mata nito ay may kislap ng tagumpay. Hanan, simula ni Ricardo. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng panggigipit. Kailangan nating pag-usapan ito. Ang imahe ng korporasyon ng silangan ang nakataya rito. Sa isang malaking screen sa likuran niya, ipinakita ni Ricardo ang mga headline mula sa mga pahayagan. Ang litrato nila ni Hayo ay pinalaki. Bawat detalye ay kitang-kita. Isang janitor, Hanan, sabi ni Ricardo. Ang boses ay tumataas. Isang driver, ano na lang ang sasabihin ng ating mga kliyente, ng ating mga investor, na ang CEO ng pinakamalaking korporasyon sa bansa ay nakikipagrelasyon sa isang taong hindi niya kalibel? This is unacceptable. This is a disgrace. Huminga ng malalim si Hanan. Inaasahan na niya ito. Ito ang sandaling hinihintay ni Ricardo para atakihin siya. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board, isa-isa. Salamat sa inyong pag-aalala, Tito. Nagsimula siya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Ngunit hayaan ninyong linawin ko ang isang bagay. Tumayo siya. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa buong silid. Ang lalaking tinatawag ninyong hamak na janitor ay ang taong nagligtas ng buhay ko. Ang lalaking minamaliit ninyo ay nagpakita ng katapangan na wala ni isa man sa security team na binabayaran natin ng milyon-milyon ang nagawa. At ang relasyon namin, huminto siya sandali, hinahayaan ang bawat salita na bumaon. Ano man ang meron sa amin ni Mr. Diwa ay personal na bagay. Hindi ito negosyo ng korporasyon. At kung ang basihan ninyo sa pagtitiwala sa isang leader ay kung sino ang pinipili niyang makasama sa labas ng opisinang ito at hindi ang resulta na dinadala niya sa kumpanyang ito,
Marahil ay kayo ang dapat umalis at hindi ako. Isang nakabibinging katahimikan ang nagahari sa boardroom. Walang nangahas na magsalita. Maging si Ricardo ay natigilan sa kanyang tapang. Hindi pa tapos si Hanan. Para matapos na ang usapan, sabi niya, "Opo, may relasyon kami ni Hayo Diwa at wala akong balak itago o ikahiya iyon." Pagkatapos ng mga salitang yon, tumalikod siya at naglakad palabas ng boardroom. Iniwan ang mga miyembro ng board na tulala at hindi makapagsalita. Sa labas ng gusali, isang kumpol ng mga reporter at cameramen ang naghihintay. Nagkakagulo sila. Sumisigaw ng mga tanong. "Miss Soliman, totoo po ba ang balita? Ano po ang relasyon ninyo sa inyong driver?" Huminga ng malalim si Hanan. Hinawakan niya ang kamay ni Hayo na nagulat sa ginawa niya. Mahigpit. Ipinagsiklop niya ang kanilang mga daliri. Sa harap ng mga kamera, sa harap ng buong mundo, itinaas niya ang kanilang magkahawak na kamay. "Ito si Hayo Diwa," sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag. Pinalakas ng mga mikropono. Siya ang nagligtas sa akin. At oo, siya ang lalaking mahalaga sa akin. May problema ba kayo roon? Pagkatapos noon, hinila niya si Hayo at sabay silang lumakad palayo sa kaguluhan patungo sa naghihintay na sasakyan. Nang makasakay sila at mailayo na sa mga reporter, binitawan ni Hanan ang kamay ni Hayo. Sumandal siya sa upuan, tila ngayon lang naramdaman ang pagod. "Salamat," bulong ni Hayo. Tumingin lang si Hanan sa kanya, walang emosyon sa mukha. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagay na bago, isang apoy, isang determinasyon. Sa boardroom na naiwan, si Ricardo ay galit na galit. Ngunit sa likod ng galit na yon, isang masamang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Nilapitan niya ang kanyang assistant. "Gusto kong halongkatin mo ang lahat," utos niya sa mahinang boses. "Lahat ng baho, lahat ng sikreto, lalo na ang tungkol sa sunog na yon. Gagamitin natin yan para sirain hindi lang siya, kundi pati na rin ang janitor na yon." Ang pag-amin ni Hanan sa publiko ay hindi nagpatigil sa bagyo. Sa halip, lalo pa itong lumakas. Ang kanilang relasyon ay naging pambansang libangan. Sa bawat sulok, sila ang pinag-uusapan, hinuhusgahan, kinukutya. Ang bigat ng lahat ng ito ay unti-unting sumisira kay Hayo. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Ang bawat mapanuring tingin, ang bawat bulong, ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nagsimula siya ng maniwala sa sinasabi ng mga tao, na isa siyang kahihiyan para kay Hanan, na isa siyang pabigat. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang mahabang araw ng mga matatalim na tingin at mga mapang-insultong balita, hindi na nakatiis si Hayo. Siguro mas mabuti kung aalis na lang ako," sabi niya habang nasa loob sila ng sasakyan, nakaparada sa isang madilim na bahagi ng syudad. "Hanan, sinisira kita. Sinasadlak kita sa putik na kinalalagyan ko." "Huwag mong sabihin yan," mabilis na sagot ni Hanan. Baka sa boses niya ang sakit. "Wala akong pakialam sa sinasabi nila." "Pero ako, may pakialam ako," sigaw ni Hayo. Sa unang pagkakataon ay tinaasan niya ito ng boses. "Hindi mo naiintindihan kasi hindi ikaw ang nasa posisyon ko. Ako yung hamak. Ako yung basura sa paningin nila. At ayokong makita kang nadadamay dahil sa akin." Ang kanilang unang pagtatalo, puno ng sakit, ng pagod at ng takot na nagmumula sa magkaiba nilang mundo. Katahimikan. Tanging ang kanilang mabibigat na paghinga ang maririnig. Maya-maya, nagsalita si Hanan. Ang boses ay basag. "Akala mo ba hindi ko naiintindihan?" Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Hayo ang mga luhang namumuo sa mga mata ng isang Hanan Soliman. "Ang buong buhay ko, isa lang akong kasinungalingan, Hayo," sabi nito. "Ang pangalang Soliman, ang korporasyon ng silangan.
Ang toreng ginto. Hindi ito itinayo sa pawis at talino lang. Itinayo ito sa panloloko. Sa loob ng sasakyang yon, sa gitna ng dilim, ibinunyag ni Hanan ang pinakatatago niyang sikreto. Ikinuwento niya kung paano nilinlang ng kanyang ama ang kasosyo nito sa negosyo para makuha ang buong kumpanya. Ikinuwento niya ang bigat ng pamana na yon, ang takot na baka isang araw ay mabunyag ang lahat at gumuho ang imperyong pinaghirapan niyang protektahan. Kaya ako naging ganito. Pag-amin niya, ang luha ay tuluyan ng bumagsak. Nagtago ako sa likod ng kapangyarihan, sa likod ng pera. Akala ko, pag naging matatag ako, walang makakasakit sa akin. Pero ang totoo, nabubuhay ako sa takot araw-araw. Ngayon, naiintindihan na ni Hayo. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang reyna sa toreng ginto. Isa rin itong bilanggo, tulad niya. Bilanggo ng nakaraan. Ang pag-amin ni Hanan ay nagbukas ng isang pinto sa puso ni Hayo. Isang pinto na matagal na niyang isinara at nilagyan ng kandado. Ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Hanan ay humihingi ng katapatan bilang kapalit. May kailangan ka ring malaman tungkol sa akin, nanginginig niyang sabi. Kinabukasan, dinala niya si Hanan sa isang lugar na sagrado sa kanya. Isang maliit at tahimik na sementeryo sa labas ng syudad. Huminto sila sa harap ng isang simpleng lapida na may nakaukit na pangalan, Luningning Diwa. Hindi aksidente ang pagkamatay niya. Simula ni Hayo, ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang lalamunan. Nasunog ang bahay namin at nandoon ako. Tumingin siya sa mga mata ni Hanan, handa nang ilahad ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Nasa labas ako ng kwarto. Nagliliyab ang pinto. Sumisigaw siya sa loob. Tinatawag ang pangalan ko. Pero ako, napahinto siya. Nilalamon ng kahihiyan. Natakot ako, Hanan. Sa isang segundo, sa pinakamahalagang segundo ng buhay ko, natigilan ako. Pinanghinaan ako ng loob. Nang sa wakas, ay sinubukan kong sirain ang pinto. Huli na ang lahat. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Napaluhod siya sa harap ng puntod. Ang katawan ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Kasalanan ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ako ang pumatay sa kanya. Duwag ako. Hindi nagsalita si Hanan. Sa halip, lumuhod din ito sa tabi niya. At sa gitna ng mga patay, sa gitna ng kanilang mga basag na puso, niyakap niya si Hayo. Isang mahigpit na yakap. Isang yakap na nagsasabing, naiintindihan kita, hindi ka nag-iisa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Hayo ang pag-asa ng kapatawaran, hindi mula kay Hanan, kundi para sa kanyang sarili. Sa yakap nito, nakahanap siya ng lakas, ngunit ang kanilang sandali ng katahimikan ay biglang binasag ng malakas na pagring ng telepono ni Hanan. Si Leah, ang kanyang assistant, nanginginig at halos hindi maintindihan ng boses sa kabilang linya. Miss Soliman! Sigaw nito. Kailangan niyong bumalik dito. Ngayon din, ang server ng kumpanya. Inatake. May nag-leak ng mga confidential files. At ang lahat ng ebidensya. Huminto si Leah. Tila hindi kayang sabihin ang mga susunod na salita. Leah, anong ebidensya? Sabihin mo. Sigaw ni Hanan. Miss Soliman. Humihikbing sabi ni Leah. Lahat ng digital footprint, lahat ng ebidensya, nagtuturo sa iisang tao. Sino? Kay Hayo Diwa po osbig kapantito. Ang biyahe pabalik sa Toreng Ginto ay isang mahaba at nakabibinging katahimikan. Si Hanan ang nagmamaneho. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga mata ay nakatutok sa daan, ngunit ang isip ay nasa ibang lugar. Sa tabi niya, si Hayo ay hindi kumikibo.
Ang bigat ng akusasyon ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Pagdating nila sa boardroom, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Naroon ang buong IT security team, mga abogado ng kumpanya, at si Ricardo Soliman na nakaupo sa dulo ng mesa na may ekspresyon ng isang taong labis na nababahala. "Hanan, salamat at dumating ka," sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng awtoridad na tila siya na ang CEO. Isang IT expert ang lumapit sa malaking screen at nagsimulang magpresenta. Isa-isang ipinakita ang mga ebidensya. Ang IP address na ginamit sa pag-atake ay na-trace sa isang computer sa loob mismo ng gusali. Ang oras ng pag-atake ay tumutugma sa oras kung kailan si Hayo lamang ang nasa parking level. Ang pinakamatibay na ebidensya, ang access code na ginamit ay ang personal na code na ibinigay kay Hayo bilang driver at personal assistant ni Hanan. Bawat ebidensya ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Hayo. "Hindi ko to ginawa," mahinang sabi ni Hayo, nakatingin diretso kay Hanan. "Paniwalaan mo ako." "Bakit namin paniniwalaan ang isang taong may kaduda-dudang nakaraan?" Biglang sabat ni Ricardo. Sa isang utos niya, isa pang folder ang ipinakita sa screen. Mga kopya ng police report mula sa sunog na ikinamatay ni Luningning. Ayon sa report, si Mr. Diwa ang huling taong kasama ng kanyang asawa. Paliwanag ni Ricardo, ang bawat salita ay may lason. May mga testimonya mula sa mga kapitbahay na sila'y madalas mag-away. Siya ay inimbestigahan para sa foul play. Ngunit isinara ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Binigyan diin ni Ricardo ang huling mga salita. Pinapalabas na si Hayo ay nakalusot lang sa batas. Isang lalaking may kasaysayan ng karahasan at hindi matatag ang pag-iisip. Pagpapatuloy ni Ricardo, "Hindi ba't posible na dahil sa galit at inggit sa yaman mo, Hanan, ay nagawa niya ito para sirain ka?" Lahat ng mata ay napunta kay Hanan. Ang buong silid ay naghihintay ng kanyang desisyon, ang kanyang mga empleyado, ang kanyang board, ang kanyang tiyuhin. Tumingin siya kay Hayo. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito, ang tahimik na pagsusumamo. "Manalig ka sa akin." Ngunit sa kabilang banda, nakita niya ang mga ebidensya, ang mga katotohanan, ang lohika, ang kanyang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak, ang pamana ng kanyang ama, ang lahat ng pinaghirapan niya. "Hanan," bulong ni Hayo. Ang isip ni Hanan ay isang maelstrom ng pagdududa. Paano kung tama sila? Paano kung ang lalaking pinagkakatiwalaan ko ay siya ring sisira sa akin? Pinagkatiwalaan ko siya sa sikreto ko. Alam niya kung saan ako pinakamahina. Ang kanyang puso ay nagsasabing maniwala. Ngunit ang kanyang isip na sinanay sa loob ng maraming taon na maging isang CEO ay sumisigaw ng pag-iingat. "Ricardo, anong gusto mong gawin ko?" Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon, isang maskara para sa kaguluhan sa loob niya, para sa kapakanan ng kumpanya. Sagot ni Ricardo. Ang boses ay tila isang makatuwirang leader. "Kailangan nating isuspinde si Mr. Diwa at i-turn over siya sa pulisya para sa investigasyon." "No!" sigaw ni Hayo. Ang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Hanan. "Hanan, huwag mong gawin to sa akin." Nakatayo si Hanan sa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. Ang kanyang korporasyon at ang kanyang puso, ang kanyang nakaraan at ang kanyang hinaharap. "Hanan," mahinang tanong ni Ricardo, ang tanong na siyang tatapos sa lahat. "Sino ang pinipili mo?" Isang sandali, isang iglap ng katahimikan. Ngunit para kay Hayo, ang katahimikang yon ay isang kawalang hanggan. Sa katahimikan ni Hanan, sa kanyang pag-aalinlangan, narinig niya ang hatol. Nakita niya ito sa mga mata nito. Ang parehong pag-aalinlangan na minsan niyang naramdaman sa harap ng nagliliyab na pinto. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Hayo.
Hindi na niya hinintay ang sagot. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa apoy. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Umiling siya, hindi makapaniwala. Naiintindihan ko na, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Tumingin siya kay Hanan at sa pagkakataong ito, ang mga mata niya ay malamig at walang laman. Para sa'yo, sa huli, isa pa rin pala akong hamak na janitor. Tumalikod siya at naglakad palabas ng boardroom. Walang pumigil sa kanya. Ang bawat hakbang papalayo ay parang isang suntok sa puso ni Hanan na naiwang nakatayo. Tulala. Habang pinapanood niyang maglaho ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking minahal niya, ang lalaking sinira niya. Hayo Diwa. Ang bawat hakbang ni Hayo papalayo sa boardroom ay isang hakbang papalayo sa buhay na panandalian niyang inakalang posible. Ang mga bulungan sa pasilyo ay tila mga anay na kumakain sa natitira pa niyang pagkatao. Ang mga mapanghusgang tingin ay mga batong ibinabato sa kanya. Hindi na siya bumalik sa kanyang locker. Hindi na niya kinuha ang kanyang mga gamit. Dumiretso siya sa parking lot. Sa pwesto kung saan laging nakaparada ang mamahaling sasakyan ni Hanan, inilapag niya ang susi sa ibabaw ng hood. Hinubad niya ang itim na suit, ang uniforme ng kanyang bagong buhay, ang kasuotan ng kanilang kasinungalingan, at maingat itong tinupi. Ipinatong niya ito sa tabi ng susi. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang toring ginto sa kanyang likuran ay tila isang dambuhalang lapida ng mga pangarap na gumuho. Ang reyna ay naiwan sa kanyang tore at ang multo ay bumalik sa kanyang pag-iisa. Nakarating siya sa puntod ni Luningning nang hindi namamalayan. Umupo siya sa damuhan. Ang likod ay nakasandal sa malamig na bato. Dito, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Bigo na naman ako, mahal. Bulong niya sa hangin. Sinubukan ko. Sa pagkakataong ito, sinubukan kong maging matapang. Pero sa huli, nasunog pa rin ako. Nagpasya siyang maglaho. Tulad ng isang anino, bumalik siya sa buhay na walang nakakakilala sa kanya, walang nakakapansin. Ang multo ng turing ginto ay tuluyan ng naglaho. Hanan Soliman. Naiwan si Hanan sa boardroom, nakatayo na parang isang estatwa. Ang mga salita ni Hayo, isa pa rin pala akong hamak na janitor, ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Bawat ulit ay mas masakit. Hanan, tama ang ginawa mo. Ang boses ni Ricardo ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Ngunit nang tiningnan niya ang kanyang tiyuhin, wala siyang nakitang simpatiya. Ang nakita niya lang ay ang malamig na kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Para mapakalma ang board at ang mga investor, pagpapatuloy ni Ricardo, iminumungkahi ko na pansamantala mo munang ipasa sa akin ang mga tungkulin ng CEO para lang maipakita na kontrolado natin ang sitwasyon. Wala nang lakas si Hanan para makipagtalo. Tumangulang siya, tila isang manika na nawalan ng tali. Ang kanyang pag-aalinlangan kanina ay naging isang buong kasunduan, isang pagsuko. Sa sumunod na araw, umupo si Ricardo Soliman sa silya ng CEO. Si Hanan ay nagkulong sa kanyang opisina. Ang dating kaharian na ngayon ay tila isang malamig na kulungan. Mayroon na siyang kapangyarihan, ligtas na ang kanyang korporasyon. Napanalo niya ang laban. Pero bakit pakiramdam niya ay talo siya sa lahat? Ang bawat sulok ng opisina ay nagpapaalala sa kanya kay Hayo. Ang sahig na dati nitong nililinis, ang pinto na sinira nito para iligtas siya, ang bintana kung saan nila unang pinanood ang paglubog ng araw. Binuksan niya ang kanyang computer at pinanood ang security footage mula sa araw na una silang nagkaharap ni Hayo sa labas ng bahay nito. Pinanood niya ang lalaking buong tapang
na isinauli ang tseke. Ang lalalaking ang tanging hiling ay ang bumalik sa kanyang tahimik na buhay. Hindi ito ang kilos ng isang taong gahaman sa pera. Hindi ito ang kilos ng isang taong kayang manira ng iba. Biglang bumagsak ang kanyang mga luha, walang tigil. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, nararamdaman ang isang sakit na mas matindi pa kaysa sa nararamdaman niya noong araw na siya'y inatake. Noon, ang katawan niya ang sumuko. Ngayon, ang kaluluwa niya ang dinudurog. Dahil sa kaguluhan ng isip, sinimulan niyang ayusin ang mga gamit sa kanyang mesa. Naghahanap ng kahit anong makapag-aalis ng kanyang isip sa sakit. Ibinagsak niya ang isang tumpok ng mga folder at kumalat ang mga papel sa sahig. Isa na rito ang kanyang medical records. Pinulot niya ito. Handa ng itabi. Nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa listahan ng mga gamot na ibinigay sa kanya sa ospital, may isang pangalan ng gamot na hindi pamilyar sa kanya. Isang gamot para sa high blood pressure, ngunit mas malakas ang dosis. Sa ilalim nito, nakasulat ang pangalan ng doktor na nagreseta. Isang pangalan na matagal na niyang hindi naririnig. Isang kaklase niya noong kolehiyo. At isang matalik na kaibigan ng kanyang tito Ricardo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang piraso ng palaisipan ang biglang nahulog sa tamang lugar. Ang kanyang pagod. Ang kanyang stress. Ang tsa at bitamina na laging dala ni Ricardo para sa kanya. Ang stroke. Bigla, ang lahat ay nagkaroon ng isang nakakatakot na kahulugan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay. Hinanap niya ang numero ng isang taong matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pribadong investigador na dati nang tinulungan ng kanyang ama. Isang maliit na sinag ng pagdududa ang sumilay sa kanyang isipan. Isang sinag na kayang sunugin ang lahat ng kasinungalingan. Hanan Soliman. Ang pagdududa ay naging apoy. Ang apoy ay naging determinasyon. Kinabukasan, hindi pumasok si Hanan sa turing ginto. Sa halip, nagsuot siya ng simpleng damit, naka-baseball cap at salamin, at nagpunta sa isang maliit at halos walang taong coffee shop sa kabilang dulo ng syudad. Doon, isang lalaking nasa edad 40, may nunal sa ilalim ng mata, ang naghihintay sa kanya. Si Mr. David Reyes, ang pribadong investigador. "It's been a long time, Miss Soliman," sabi ni Mr. Reyes. "Kailangan ko ang tulong mo, David. Diskreto. Walang dapat makaalam nito. Kahit sino." Sabi ni Hanan. Inilapag sa mesa ang isang sobre na naglalaman ng paunang bayad at ang lahat ng impormasyong nakuha niya. "Imbestigahan mo ang doktor na ito," utos niya. "Lahat. Financial records, phone records, mga appointment. At higit sa lahat, imbestigahan mo ang tiyuhin ko, si Ricardo Soliman." "Understood?" sabi lang ni Mr. Reyes. Kinuha ang sobre at tahimik na umalis. Habang nag-iimbestiga si Hanan sa isang panig, sa kabilang panig naman ng syudad, si Hayo ay nagsisimulang bumangon mula sa abo ng kanyang pagkasira. Hayo Diwa. Pagkatapos ng 2 araw na pagmumukmok at pag-inom, tinitigan ni Hayo ang kanyang pagmumuka sa salamin. Nakita niya ang isang lalaking pagod, talunan, at nawalan ng pag-asa. Nakita niya ang anino ng lalaking natakot sa harap ng apoy. "Hindi," bulong niya sa kanyang sarili. "Hindi na ako magiging duwag. Hindi para kay Hanan. Hindi para sa kumpanya, kundi para sa sarili niya. Para patunayan na hindi siya ang taong ibinibintang sa kanya. May isang tao siyang naisip na maaaring makatulong. Si Mang Cardo, ang pinakamatandang janitor sa Turing Ginto, na malapit nang magretiro. Siya ang nag-iisang tao na kumausap sa kanya nang may kabaitan matapos pumutok ang iskandalo. Pinuntahan niya ito sa bahay nito. "Hiho, anong nangyari sa'yo?" Bungad ni Mang Cardo. "Mang Cardo, kailangan ko po ng tulong ninyo," sabi ni Hayo. "Pinagbibintangan nila ako sa isang bagay na hindi ko ginawa.
Tungkol sa computer system, alam kong imposible. Pero may alam po ba kayo? Kahit anong butas sa sistema na pwedeng gamitin ng iba? Nag-isip ng malalim si Mang Cardo. Alam mo, Hayo, matagal na akong naririyan. May mga naririnig ako. May isang backdoor daw sa system. Isang lihim na daan na mga top executive at ang original IT team lang ang nakakaalam. Ginawa daw yan para ma-access ang sistema kahit may emergency lockdown. Pero sabi nila, matagal na raw yang isinara. Backdoor? Ang salitang iyon ay tumatak sa isip ni Hayo. Isang lihim na daan. Isang daan na hindi niya alam. Pero posibleng alam ng isang taong nasa loob at may mataas na posisyon. Isang taong tulad ni Ricardo Soliman, Hanan Soliman. Makalipas ang 2 araw, nakatanggap ng tawag si Hanan mula kay David. May nakuha ako, sabi nito sa kabilang linya. Ang doktor? Biglang nagkaroon ng malaking deposito sa kanyang bank account. 1 araw pagkatapos kang ma-discharge. Ang nagdeposito, isang shell corporation na ang nag-iisang board member, ay ang personal na abogado ni Ricardo Soliman. Nanlamig ang buong katawan ni Hanan. Ito na, ang patunay. May isa pa, sabi ni David. Nahack ko ang voice recording ng security system sa parking lot ng ospital. Mukhang nagtalo ang tiyuhin mo at ang doktor bago ito umalis. Ipinadala ni David ang isang audio file sa telepono ni Hanan. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinipindot ang play. Isang maingay na recording pero malinaw ang mga boses. Boses ng doktor. Ricardo, masyadong delikado to. Paano kung malaman niya? Boses ni Ricardo. Wala siyang malalaman. At kahit may malaman pa siya, sino ang paniniwalaan niya? Isang hamak na doktor o ang tiyuhin niyang nag-alaga sa kanya? Gawin mo lang ang sinabi ko. At siguraduhin mong mananahimik ka kung ayaw mong madamay ang pamilya mo. Pinatay ni Hanan ang recording. Hindi luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, kundi apoy ng galit. Sa parehong sandali, si Hayo at Hanan, kahit nasa magkaibang lugar, ay parehong tumingin sa iisang direksyon. Sa turing ginto, pareho sila ng iniisip. Oras na para bawiin ang lahat. Oras na para sa katotohanan. Kinagabihan, nagring ang telepono ni Hanan. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Hanan. Natigilan siya. Ang boses na yon, ang boses na sa loob ng ilang araw ay hinahanap-hanap niya. Hayo? Kailangan nating mag-usap, sabi nito. May nalaman ako tungkol sa isang backdoor. Isang emergency shareholders meeting. Ito ang huling hakbang ni Ricardo Soliman para tuluyang makuha ang korporasyon ng Silangan. Sa ilalim ng pagkukunwaring pagpapanumbalik ng tiwala ng mga investor, ipinatawag niya ang lahat ng may-ari ng sapi ng kumpanya para sa isang boto. Ang tuluyang pagpapatalsik kay Hanan Soliman bilang CEO at chairman of the board. Ang boardroom ay puno ng mga taong pinakamakapangyarihan sa mundo ng negosyo. Bawat isa ay may hawak na kopya ng mga ebidensya laban kay Hanan. Ang kanyang irresponsableng pag-uugali, ang iskandalo sa isang empleyado at ang panganib na dulot nito sa katatagan ng kumpanya. Nakatayo si Ricardo sa harap, nagbibigay ng isang madamdaming talumpati. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan at pag-aalala. Nalulungkot akong umabot tayo sa puntong ito, sabi niya. Mahal ko ang aking pamangkin, ngunit mas mahal ko ang kumpanyang ito na itinayo ng aking kapatid. Ang korporasyon ng Silangan ay nangangailangan ng isang leader na matatag. Isang leader na hindi nadadala ng personal na emosyon. Kaya't buong kababaang loob kong hinihiling ang inyong boto. Sa gitna ng kanyang talumpati, isang malakas na tunog ang pumutol sa lahat. Bumukas ang 2 malalaking pinto ng boardroom. At mula roon, pumasok si Hanan Soliman. Hindi siya ang Hanan na huli nilang nakita. Isang babaeng talunan
at puno ng pag-aalinlangan. Ang Hanan na pumasok ngayon ay muling naging reyna. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Sa kanyang tabi, tahimik na nakatayo si Mr. David Reyes, ang investigador. Lahat ng tao sa silid ay natigilan. Maging si Ricardo ay natulala. "Tito," sabi ni Hanan, ang boses ay malamig, ngunit umaling-awngaw sa buong silid. "Mukhang nakalimutan mo yata akong imbitahan sa sarili kong paglilitis." "Hanan, anong ginagawa mo rito?" Galit na tanong ni Ricardo. "Naparito ako para itama ang mga kasinungalingan," sagot ni Hanan. Naglakad siya papunta sa harap, hindi pinapansin ang mga bulungan at mga gulat na mukha. "Sinasabi ninyong wala akong kakayahang mamuno dahil sa aking personal na emosyon," sabi niya. Hinarap ang mga shareholder. "Pero ang totoong banta sa kumpanyang ito ay hindi ang aking puso, kundi ang kasakiman ng taong nasa harapan ninyo." Sa isang senyas niya, isinaksak ni Mr. Reyes ang isang USB sa sound system ng boardroom. At ang boses ni Ricardo na nakikipag-usap sa doktor ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Siguraduhin mong mananahimik ka kung ayaw mong madamay ang pamilya mo." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga shareholder. Si Ricardo ay namutla na parang papel. "Mga kasinungalingan, gawa-gawa lang yan," sigaw niya. "Talaga ba, Tito?" tanong ni Hanan. Ipinakita niya sa screen ang mga bank record, ang Shell Corporation, ang pera. "Ang mild stroke ako ay hindi dahil sa stress. Ito ay plinano. Isang sistematikong pag-atake sa aking kalusugan na isinagawa ng sarili kong tiyuhin para makuha niya ang posisyong ito." Nagsimula ang kaguluhan sa silid, ngunit hindi pa tapos si Hanan. "At ang cyber attack?" Pagpapatuloy niya. "Ang pag-atake na isinisi ninyo sa isang inosenteng tao?" Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Hayo Diwa. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko. Hindi siya mukhang alanganin. Nakatayo siyang matuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ricardo. Sa tabi niya ay ang hepe ng security, ng gusali, at 2 pulis. "Miss Soliman," sabi ng hepe ng security. "Ayon sa impormasyong ibinigay ni Mr. Diwa, sinuri namin ang system logs ng backdoor access. May isang gumamit nito noong gabi ng atake, at ang access ay nagmula sa iisang computer." Itinuro ng hepe ng security ang computer sa mesa ni Ricardo Soliman. "Hindi! Isang patibong ito!" Desperadong sigaw ni Ricardo habang papalapit ang mga pulis. "Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Ako ang CEO ng kumpanyang ito." "Hindi na ngayon," malamig na sabi ni Hanan. Habang isinusuukbit ng mga pulis ang posas sa mga kamay ni Ricardo, ang mga mata nito ay puno ng galit na nakatitig kay Hayo. "Ikaw, kasalanan mo to. Hampas lupa." Hindi sumagot si Hayo. Sa halip, tiningnan niya lang ito habang kinakaladkad palabas ng silid. Pagkatapos noon, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Hanan. Nang matapos ang lahat ng kaguluhan, nang makaalis na ang mga pulis at ang mga naguguluhang shareholder, tanging silang 2 na lang ang naiwan sa gitna ng malawak at tahimik na boardroom. Ang reyna at ang dating multo. Nakatayo sila sa magkabilang dulo ng mahabang mesa, pinaghihiwalay ng mga alaala ng sakit at pagtataksil. "Hanan!" Nagsimulang magsalita si Hayo. Ang boses ay nanginginig. "Tayo!" Hindi niya alam kung paano tatapusin ang sasabihin. Hindi niya alam kung ano pa ang natitira sa kanila. "Patawarin mo ako," bulong ni Hanan. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo. "Hayo, patawarin mo ako sa pag-aalinlangan ko sa'yo." Umiling si Hayo. "Wala kang kasalanan. Ako rin. Patawarin mo ako dahil sumuko ako." Isang katahimikan ang muling namagitan, ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi ito pader. Isa itong tulay. Isang tulay na dahan-dahan nilang tinatawid pabalik sa isa't isa. Sa gitna ng boardroom na naging saksi sa kanilang pagbagsak at muling pagbangon, naglakad si Hayo palapit kay Hanan. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi. Huminto siya sa harap nito, isang di pa lang ang pagitan. Nagduda ako sa iyo, Hayo. Ulit ni Hanan. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Sa pinakamahalagang sandali, pinili ko ang takot. Pinili ko ang toring ito. Patawarin mo ako. Naiintindihan kita, Hanan. Sagot ni Hayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na noon pa man ay nakita na nito. Pareho lang tayong bilanggo ng ating mga takot. Ako, sa takot ng nakaraan. Ikaw, sa takot ng hinaharap. Siguro kailangan lang nating palayain ang isa't isa. Hindi. Mabilis na sagot ni Hanan. Lumapit siya, tinawid ang huling espasyo sa pagitan nila. Dahan-dahan, inabot niya ang kamay ni Hayo. Isang kamay na magaspang dahil sa trabaho, ngunit ang pinakamatatag na kamay na nahawakan niya. Hindi kita kayang palayain dahil sa'yo natuto akong maging malaya. Ipinagsiklop niya ang kanilang mga daliri. Sa pagkakataong ito, hindi sa harap ng mga kamera, kundi sa harap lamang ng kanilang dalawang pusong muling nabubuo. Itinayo ko ang mga pader sa paligid ko para protektahan ang sarili ko, sabi ni Hanan. Pero ikaw, sinira mo ang pinto para lang iligtas ako. Tinuruan mo ako na ang tunay na halaga ay wala sa mga toring ginto, kundi sa tibay ng puso ng isang tao. Ngumiti si Hayo, isang totoong nangiti na ngayon lang muling nakita ni Hanan. At ikaw naman, sabi niya, tinuruan mo ako na ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang walang takot. Ito ay ang pagharap sa takot para sa isang bagay o para sa isang taong mas mahalaga kaysa sa sarili mo. Sa gitna ng silid na yon na simbolo ng kapangyarihan at kayamanan, sa wakas ay natagpuan nila ang tunay na yaman, kapatawaran at pangalawang pagkakataon. Makalipas ang isang linggo, muling nagpatawag ng press conference si Hanan Suliman. Inaasahan ng lahat na iaanunsyo niya ang kanyang mga bagong plano para sa korporasyon ng silangan. Ngunit ang ibinigay niya sa kanila ay isang balitang yumanig sa buong mundo ng negosyo. Nakatayo sa podium, suot ang isang simpleng puting damit. Si Hanan ay hindi na ang Iron Lady. Isa siyang babaeng nakahanap ng kapayapaan. Sa araw na ito, simula niya, ang boses ay kalmado at matatag. Ako ay opisyal ng bumababa bilang CEO at chairman ng korporasyon ng silangan. Isang alon ng pagkabigla ang gumulat sa mga reporter. Ang mga nakaraang linggo ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Pagpapatuloy niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng iyong narating, kundi sa lalim ng iyong pagpapakatao. Kaya naman, ipinapahayag ko rin ngayon ang pagtatatag ng isang bagong pundasyon. Isang malaking screen ang umilaw sa likuran niya. Nagpapakita ng isang pangalan at isang logo. Ang Diwa Soliman Foundation, sabi niya, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya sa mga kamera. Isang ngangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang pundasyon na nakatuon sa pagbibigay ng tulong, edukasyon at pagkilala sa mga invisible workers ng ating lipunan, ang mga janitor, mga security guard, mga driver, ang mga taong walang sawang nagtatrabaho sa mga anino para panatilihing tumatakbo ang ating mundo. Sa likod ng mga kamera, sa dulo ng silid, nakatayo si Hayo, nakasuot ng simpleng polo shirt, hindi na isang anino, kundi isang lalaking buo ang pagkatao. Habang pinapanood niya si Hanan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Ang huling eksena ay hindi sa toring ginto. Ito ay sa bayan ng Maginhawa, sa maliit na hardin sa harap ng bahay ni Hayo. Magkasama nilang itinatanim ang isang bagong puno ng mangga. Ang kanilang mga kamay ay parehong may lupa
Ang kanilang mga tawa ay malaya at walang pagkukunwari. Ang tore ay hindi na kulungan at ang multo ay wala na. Umupo sila sa isang simpleng upuang yari sa kawayan. Sumandal ang ulo ni Hanan sa balikat ni Hayo, magkahawak ang kanilang mga kamay. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang ginintuang sinag nito ay nagbibigay ng mainit na kulay sa kanilang bagong simula. Hindi na sila ang Reyna at ang multo. Sila na lang si Hanan at si Hayo. At sa wakas, sa gitna ng katahimikan at simpleng buhay, natagpuan nila ang kanilang tahanan. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hanan at Hayo, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado sa buhay, kundi sa busilak na puso at diwa ng isang tao. Ito'y isang paalala na ang bawat isa sa atin, gaano man kaliit ang tingin natin sa ating sarili, ay may kakayahang maging bayani sa mata ng iba. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Mula sa pag-asa, sa sakit, hanggang sa tagumpay. Naramdaman ko po ang inyong pagsubaybay at pagmamahal. Ngayon, nais ko naman pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Hayo at Hanan? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating basahin. Kung nagustuhan nyo po ang kwentong ito at kung naantig nito ang inyong mga puso, isang pindot lang po sa like button ay malaking tulong na. Huwag na rin pong kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel para hindi mahuli sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong tagapagkwento, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.